Ay nako, ma'am. Ako rin ma'am, talagang lavish yung tiwala ko sa kanila. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang totoo niyan, nung araw, before social media, wala naman talaga tayong alam. Makikinig lang tayo sa sasabihin ng ating kabesa de barangay o barangay chairman kunwari. Mabait si ganito, nagbigay ng pondo para sa atin, ganyan, ganyan. Makikinig tayo sa hearsay. Like ako dati, nagka-girlfriend ako dati, ang sabi niya sa akin, masamang tao yan si Bongbong, sabi niya. Hindi ko pinaniwalaan noong 2022 pero nararamdaman ko na, nakikita ko na. Kaya andun si VP Sara eh, baka naman hindi. Baka naman ako'y mali. Baka naman mali na makinig sa hearsay. Tapos nanonood lang tayo dati mainstream media. So nung ako naging aktivista, nagkaroon ako ng idea how the media is being manipulated in favor of those. So parang sabi ko nagkakaroon ng conflict itong pakikibaka. May conflict siya eh. Kasi yung tinututulan mo parang yung mas makapangyarihan doon sa tinututulan mo parang yun yung may hawak sa kanila. Tingnan yung isang congressman, di ba mayroong sinasabi si ka ka Eric na isang congressman na dating hitman ba siya? Hitman ng dating NPA tapos naging hitman. Tapos pinondohan ng isang mayamang oligarko na yung kanyang party list. Di ba? Sabi ni Ka Eric yan. Legit si Ka Eric. Legit na legit yun. As legit as they come. Di ba? When it comes sa pakikibaka, no? So siya, yung pakikibaka niya nagiba. Naging in favor of those na para talaga sa republika. Nakakalungkot lang sa buhay ni Ka Eric. Walang katapos ang pakikibaka. Dati nakikibaka siya sa inakala niyang tama. Bigla nakita niya itong mga nakikibakang ito talagang ito yung salot ng bayan. Until Duterte came along. So si Duterte nilabanan niya yung komunistang pakikibaka na ang tunay na layunin ay magdala ng kaguluhan dito sa bansa para pagkaperahan nila magkaroon ng business opportunity sa mga gulo. Para pagkaperahan nila maging source ng funding. Organized chaos ang tawag dun eh. Nakita niya may Duterte na talagang para sa Republika ng Pilipinas. So nakita niya naman ang daming mga nakikibaka na sumuko at rumispeto kay Pangulong Duterte. Di ba? So can you imagine si Pangulong Duterte? Halos tuldukan niya na yung napakatagal na nating suliranin sa mga nakikibaka na gustong i-overthrow yung ating government. Gustong pagkaperahan yung ating government. Kumikita sa gulo sa ating sistema. Nagpapagamit sa mga oligarko. Diba? Halos tuldukan na ni Pangulong Duterte yan. Tapos nilabanan niya pa yung isang, ang tingin ko ay equally if not more important na kalaban, yung droga. Kasi maglagay ka lang ng isang addict sa pamilya, sira yan. Wasak yung pamilyang yan. Can you imagine? Naghahanap buhay kunwari lahat sa pamilya. Kunwari na lang lahat. Paano pa kung iisa lang ang breadwinner? Tapos maglagay ka ng addict doon. Lahat ng pinundar ng taong yon, ibenta, mawala, isang la. Pati bahay, isang la. Mawala yung bahay, saan titira yung mga bata? Yung mga bata, sirain mo yung buhay, magiging mga addict lang din, magiging magnanakaw, magiging komunista. So yun, merong pera sa gulo. Pagkakaperahan ng mga gago yung bad luck na dala ng addict na yon. Paano kung yung addict na yun nakapatay? Putang ina, pagtatanggol pa siya ng pamilya niya, pahihirapan mo pa yung pamilya niya, yung padre de pamilya na naghahanap buhay, na stress pa sa kanya, imbis na magtrabaho, pakainin yung mga kapatid niya, nagkasakit pa, nabaon-baon sa utang. Tapos nawala ng bahay ngayon.
O tapos yung mga bata, naging kabit na lang ng kung sino, kung kaninong gago kumapit dyan, o namundok, o naging drug runner na. Thus, the vicious cycle of violence, I must say, violence against the youth, violence against the community, continues. Can you imagine? Yun lang ha. Doon tayo sa grassroots, doon tayo sa laylayan na sinasabi nga ng mga pink cloud. Tunay na kalagayan ng laylayan. Kapag naglagay ka ng addict, yung yung existence, peaceful cooperation ng droga at ng komunista, the effects of that in our society. And plus corruption. Labanan niya yung corruption. Gumawa siya ng mga programa na build para mas mabilis na ma-facilitate ang trade, mabawasan ang trapiko, paglilinis ng kalikasan, pagbibigay ng mga titulo ng mga lupa sa mga indigenous groups na siyang mga tunay na tagapagmana ng iilang mga regions na pinagkaperahan na lang ng kapitalista, naglagay ng resort doon. So ginawa niya, nagbigay si Pangulong Duterte ng mga lupa na magiging pagmamayari na ng mga indigenous groups. So nakita niyo yung ginawa niya? Nakikita niyo yung buting ginagawa ng Duterte. So dati, naniniwala lang tayo mainstream media, kung ano lang sabihin sa atin. Meron tayong teacher, kung ano sabihin niya. Meron tayong nakilalang abogado, bilib na bilib ko. Kung ano sabihin niya, paniwalaan natin. Ngayon, we know the truth. Nakachamba tayo eh. Me personally, I do not know kung anong gagawin niya ni Duterte rito nung naging Pangulo yan. Hindi ko naman kilala yan. But, nung nakita ko yung pinaggagawa ba, putang ina, dito na ako tataya. Suportahan ko nga tong mama na ito. Plus, it helps that he's very charismatic and very genuine and very, very entertaining and hindi plastic. Hindi plastic. Nagmumura siya just like me. Putang ina naman. Nakaka-frustrate naman yung gobyernong ito. Di ba sabihin, pag nagmura ka, hindi ka edukado? Samantalang yung mga iniidolo nating Amerikano, son of a bitch, mga Kastila, tonto, ignorante, tonto, diba? Torpe. Di gumaganon-ganon. Tapos tayo, hindi tayo makapagmura, di ba? Napaka-plastic naman natin. We should be empathic na putang inang droga yan. Putang inang kriminal yan. Putang inang komunista yan. Putang inang smuggler yan. Putang inang oligarko yan. Yumaman ka na ditong putang ina ka. Hindi mo ba alam yung social responsibility? Putang inang politiko yan. Bakit di tayo magmura? Di ba? Kasi ang hirap sa politika, no? Para tayong baboy. Kung ano lang ihain mong kaning baboy, kakainin lang natin. Sila lang, wala kang pagpilian. Yun lang yung tumatakbo eh. Kain lang tayo ng kain ng baboy, ng kaning baboy. Dumating si Duterte, puta, hinainan tayo ng masarap. Puta, nagkaroon ka ng dignidad. Parang kumakain ka lang ng pagpag, tapos bigla kang dinala sa fine dining. Ganon yung feeling nung umupo si Duterte. Puta, may dignidad ang Pilipino ah. Sarap naman maging Pilipino. Siya lang yung politiko na nirespeto ko na kunwari nasa Davao ako, nanigarilyo ako, tapos biglang pulutin mo yan, kainin mo yan, bawal dito. Baka kainin ko, ay sorry po, talagang mali ko, sorry po. Kaya saan pa ba ako pwedeng manigarilyo? Pero any politician na gawin sa akin yun, isusumpa ako eh. Tanginang to ah. Kala mo malinis siya. Ganun yung reaction ko eh. Di ba? Si Duterte lang yung iginalang ko na politiko. Yung ginalang ko sa puso ko. Nakita ko kung anong ginawa niya sa Pilipinas. And I've been here long enough. And nobody really know kung ano ang mga pinagdaanan ko sa buhay. Kung anong mga nakita ko. But, si Duterte lang ang sakalam.